Magandang araw sa inyo lahat. Muli, ako si Jessie at ito ang Man at Work. So, hindi tayo nagpahuli at alam natin na uso yung palaging pagluluto. Ayan, lagi ako nanonood ng mga pagluluto. So, nasubukan natin na bumili din ng ginagamit nila na trending din ngayon sa TikTok. Yan. So, ngayon, kakarating lang din niya. Ayan, syempre, bibili ka din naman, di yung pang mahaliitan, yung pang pinakamalaki na. Ayan. So, bumili tayo ng pinakamalaki na lutuan. Hindi ko alam kung anong tawag nila dito. Basta flat surface na kawali. So, ayan siya. Pinakamalaki. So, mura ko lang siya nakuha guys kasi nga, sales ko siyang nabili. Only 275 pesos free shipping guys. So, the moment of truth, buksan na natin siya. Yan. Mag-ingat po sa paggamit ng mag-ingat sa paggamit ng gunting. Yan. So, medyo mainit. So, ayun siya guys. Ay, thank you sa seller. Ang bait. Talagang meron pa silang face sponge. Yan. So, nakakatuwa yung seller kasi may face sponge siyang kasama guys. Ayan. So, buksan na natin. So, niya, napaka balot na balot. Parang ayaw nang ipagamit, no? So, buksan natin siya. The moment of truth. So, ito na yung pinakamakapal. Ayan. So, hindi didikit yung pwede nyong iprito. Halimbawa, pwede nyong ihawan. So, ang purpose talaga nito ay pwede nyong ihawan. So, kasi naisip ko, gamitin to para sa pagbo-burger. Magluto ng patty, at the same time, maglagay ng mga tinapay sa gilid na pwede siyang i-toast. Di ba English? So, pwede nyo siyang magamit. So, pwede din itong gamitin na ihaw nyo lahat ng gustong nyong ihaw. Hotdog, bituka ng mga yung mga ihaw-ihaw, yung mga pang-isaw-isaw. Pwede nyo ditong isalang. So, commonly ginagamit din nila ito sa mga manok at saka baboy para masarap ang pagkakaluto ng ihaw. Alam naman natin guys na kapag ang gamit uling, may tendency na kumapit yung charcoal doon sa, charcoal. Dumikit doon sa karne, pwede nating matake at magkaroon tayo ng sakit. So dito, maiiwasan natin kung ito yung mismong gagamitin natin. At ang kainaman pa, Tagalog. Ang kainaman pa nito guys ay kahit anong mancha ay mabubura niya. So, hindi siya madaling, what I mean is hindi siya mahirap tanggalan ng mga stain. Kahit pa yung mga pinagprituhan nyo, mabilis siya matatanggal. So, naka-coated siya ng, ano ba yung coated na ginamit nila dito? Ayan. Non-sticky. So, kahit anong prito nyo, hindi didikit talaga, no? Kahit anong ihaw nyo, hindi siya didikit. Ang advice ko lang ay gagamit kayo ng sponge na hindi masyado maraf, na hindi magsusugat. Kahit pa sabihin na natin, no guys, na sabi nila ng sticky, tapos well-coated talaga siya. Well-coated, ibig sabihin, balot na balot siya nung non-sticky na metal or ng sinasabi nilang sa patalastas na hindi didikit yung product. Tapos ginamitan niya siya ng steel wool. Yun, pag nagasgasan, pumapangit tignan. So, huwag tayong maniwala doon. Ang measurement sa tamang paggamit nito ay gamamit lang ng foam na wala siyang halong metal. Ito, wala naman siyang halong metal, no? Hindi naman metal, parang design lang yung parang silver. So, okay lang siyang gamitin or kaya mga tissue. Sabunan nyo, hugasan nyo, tapos tissue. Yung iba tissue lang ang ginagamit, hindi na nila sinasabunan. So, iba-iba tayo ng way ng pag-maintain ng product na to. Pero sa akin kasi, wag nyo siyang gagamitin ng steel wool o yung makakasugat sa mismong surface niya. Oh my God, English naman surface. So, dumadami yung ating eksena dito. So, yun lang. At
ito pinakamagandang tip. Halimbawa, yung product nyo na dishwashing. Yan. Yung product nyo na dishwashing, lagyan nyo siya ng konting suka, siguro mga 3 tables of spoon ng vinegar. Ihalo nyo dun sa inyong ihalo nyo dun sa panghugas yung liquid ano ba yun? Liquid atong Joy. So yung nagbanggit siya ng product. So ihalo nyo daw sa Joy and then alug-alugin nyo at yun yung gamitin nyo. Mas maganda ang effect po nun at mas nakaka-antibacterial po yung paggamit nyo nun. Natutunan ko yun sa ating kasama na matatanda. So, yun yung ginagamit namin dito sa bahay. So, yun lang guys at napakamura bumili na kayo. Lalo't dun sa mga mahilig mag-ihaw yan. Sa ating mga tatay na mahilig laging mag-unwind tuwing Sabado at Linggo at gustong-gusto lagi talagang ihaw. Ayan, mga nanay nating mahilig sa ihaw-ihaw, lalo na sa isda, pwede nyo po ditong gamitin. Pwede nyo rin pong isalang na nakapoil at dito nyo po ilagay. So, napakaganda, napaka-conveniente. Oy, taray, conveniente. So, yun yung nakaganda dito sa ating product, no? Para na ako nagtitinda, no? Pwedeng ipatong. So, napakalaki nito guys. Huwag niyong isiping maliit siya, no? Napakalaki. At pakita natin likod. Ayan. So, akala nyo manipis siya. Pero, kung titignan nyo, good na good yung product, yung quality ng product. At ayun yung tunog. So, solido po talaga siya. So, maganda siyang gamitin, no? Kung ako ang tatanungin, i-emphasize nyo na mas bumili ng mas malaki kaysa doon sa maliit, guys. At least sulit yung binayaran nyo. At konti lang naman din ang idadagdag nyo. Ang alam ko kasi may 3 sukat lang to. Pero ang kinuha ko yung pinakamalaki na para sulit dun sa binayad ko, no? Kasi bibili ka ng maliit, tas dadami lulutuin mo, hintayin mo pa. Hindi katulad nito, isang salangan lahat, no? So, yun yung kainaman nito sa ating product na binili. So, yun lang. At laging panitilihing malinis to. Hugasan nyo or punasan nyo bago nyo ulit gamitin. Kasi yung iba, pupunasan, itataob, gamit. So, ugaliin natin maging malinis sa ating gagamitin sa kusina. Lalo't usong-uso po yung mga sakit ngayon. Naglalabasan na naman yung mga sakit. At lagi nating sikapin na maghugas palagi ng kamay. Naging doktor naman tayo sa pagkakataong ito. So, yun lang guys. At maraming salamat sa palaging pagtutok sa akin. Ayan, sobrang nakakatuwa. Alam mo yon kasi pati yung reels natin talagang namamayagpag. Yung pagtulog ko mas sikat pa sa akin yung palaka. Ayan. So, natuwa talaga ako na yung palaka pa yung sumikat sa reels ko kaysa sa nagbablog. Ayan. Pero nakakatuwa. At yun yung wag nyo pong i-skip yung mga ads natin na nakikita nyo tuwing lalabas ang video ko, tuwing mapapanood nyo. Wag nyo pong i-skip guys. At malaking tulong po yun sa atin lalo na sa baguhan ng monetization. Ayan. So, maraming salamat sa pagsuporta at gabi-gabi lagi ako nanonood dun sa mga kapwa natin nagbablog. Sobrang salamat sa kanila at tinutulungan tayo. Yan, bagong tabas tayo dyan. So, yun lang. I-check nyo lagi yung legit product, guys. Kasi may lumalaganap. Syempre, hindi naman natin may iwasan. May mga product na hindi talaga quality. Pag binili nyo at isinalang nyo, pumuputok yun na. Baka makalimutan ko. Pumuputok yung nila, plate nila. So, pumuputok siya pag nainitan. So, i-check nyo lagi yung reviews doon sa bibilhan nyong store or apps. Check nyo muna yung mga reviews nun. Siyempre, hindi nyo pa ito makikita. So, i-check nyo muna kung pumuputok yung mismong plate niya, yung kulay. So, may mga ganon. So, check nyo muna na makalipas yung a days, a weeks, a month, magko-comment ulit sila, ibabaguhin nila yung comment nila kasi hindi pala maganda yung nabili nila. Pero ito, while checking a lot of dun sa store, pati mga nag-comment, syempre inisa-isa natin.
bumili tayo dun sa talagang nagba-viral na store din. So, yun ang nakakatuwa kapag bibili ka either Shopee Mall, yung nakalagay sa taas or sa TikTok, tapos basahin mo lahat ng pakasikapin nyo, sinupin nyo na basahin lahat yung mga rating nila at kung ano yung mga naging issue sa product nila bago nyo bilhin yung product, utang na loob. Tapos, kayo naman na mga nagtitinda, utang na loob, yung mga delivery rider, yung kinukuha nyo po na yung kinukuha nyo po na magpi-pick up sa inyo at maghahatid sa amin, kung kayo naman ang nagsiset up, huwag nyo naman po kaming ibato doon sa napakabagal at napakasungit na mga rider. Yun, yung mga nagtatracking sa inyo ng mga items nyo, guys, no. Tuwan-tuwa tayo sa seller kasi best response sila, pero dun sa mga rider at saka sa mga nagtatracking, medyo masama ang loob natin, no. Lalo ngayon, para kasing hindi sila nakakapag-update kaagad, lalo na yung tracking device or tracking monitoring dun sa apps. So, medyo hindi siya okay. Gising-gising tayo mga TikTok, ayan, bago kayo magong, ayan. So, yun lang at maraming salamat. Maraming salamat na ako. Muli, ako si Jessie at ito ang Man at Work. Bye!